po sa ating mga kamag-aaral at mga katalakayan at tayo po ngayon ay muling magkakaroon ng pag-aaral patungkol po sa mga bagay na panghinaharap. Ito po yung ating eschatology. So, ngayon po, bago po tayo pagpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Aming dakilang Diyos, sa amin pong itinitiwala sa iyo ang mga bagay na aming ginagawa. Tunay nga po, Diyos, na kung wala ka po sa amin, ang lahat ng mga bagay na aming ginagawa ay magiging walang kabuluhan. At tunay na ang pagpatnubay mo ang siyang kailangan namin upang hindi po kami maligaw at hindi po kami malihis sa mga katotohanan na ipinapahayag po ng iyong mga salita. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pagkakataon na mapangunahan kami ng iyong Santong Espiritu sa hapong pong ito, lalong-lalo ng iyong anak na magpapahayag ng mga bagay na ito. Pagpalain mo po ang kanyang buhay at gamitin mo pang lalo, Panginoon, ang kanyang kaisipan upang lalong may bahagi sa amin, Panginoon, ang nararapat naming maintindihan at maunawaan. At sa iyo po namin itinitiwala ang mga buhay ng bawat kasama po naming nagtatalakayan at nag-aaral. Buksan mo ang unawa para sa kanila, Panginoon, upang kanilang makita ang mga katotohanang nagmumula sa iyong salita. Ikaw po ang maluwalhati, ikaw ang maparangalan. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. So, yanda na po natin ang ating mga puso at ang ating kaisipan at maganda po itong ating paksang tatalakayin sa hapong ito. At ito'y madalas nating marinig, no? Yung tungkol sa tupa at saka sa kambing. So ano po ba ang kahalagahan ng pag-aaral patungkol sa bagay na ito? So mamaya po ay maunawaan natin ito habang ipinapaliwanag ng ating pastor. Kaya po ibibigay na po natin ang pagkakataon sa kanya para may paliwanag ang mga bagay patungkol po dito sa mga tupa at kambing sa Mateo 20:25 po. Praise the Lord. Ako babasa. Magandang hapon po sa inyo, sa lahat ng ating mga kapatid at maging yung nakakasama natin sa talakayan at nakikipagkaisa at nagbibigay ng panahon. Marami pong salamat sa inyo at nagbibigay po sa inyo sa amin ng lakas upang ipagpatuloy po ang pagtuturo. Katulad nga ng sinabi ng isa nating kamanggagawa na nakikipagtalakayan na huwag magsasawa ng pagtuturo. Hindi po kami magsasawa, huwag din po kayong magsawang makinig. Upang hindi din po kami magsawa. At ang layunin po nito ay maipabatid lang sa inyo talaga kung ano ang tinuturo ng banal na kasulatan. At salamat naman po at mayroon naman kapatid na amin pong na paniwala na talagang ang amin po tinuturo ay nakasulat. Sapagkat lalabag po doon sa tema ng palakayang ito na huwag magtuturo ng higit sa nasusulat. Ngayon, bakit po natin tatalakayin itong paksang ang mga tupa at kambing sa Mateo Kapitulo 25? Kasi yung pong meron pong mga nagtuturo na meron daw pong bukod na mga tao o persona na kapaloob po dito. Ibig sabihin, third group of persons. Yung po ang kanilang tinuturo. Ngunit sa ating pong nagiging talakayan, ating pong mapapatunayan na ang tinutukoy po dito ay tupat kambing lamang. Wala po ikatlong grupo. At ating pong babasahin ang mga talatang ating pagbabatayan. Ang teksto po natin ay paglalarawan ng huling paghatol. Ang tinatalakay po dito ay ang huling paghuhukom o paghatol. Wala po itong ibang paksa, kundi ang paghatol. Mababasa natin sa Mateo Kapitulo 25, ang talata po ay 31 hanggang 46, na babasahin ko po sa inyo. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kaniyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. Sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod
ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan. Datapat sa kaliwa ay ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin nyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauuhaw at pinainom ka. At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtam ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalo ka namin? At sasagot ang hari, sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid. Kahit na sa pinakamaliit na ito, sa akin ninyo ginawa. Kung magkagayoy, sabihin niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinampa at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi niyo ako pinakain. Ako'y nauuhaw at hindi niyo ako pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at hindi niyo ako pinatuloy. Hubad at hindi niyo ako pinarantam. Naisakit at nasa bilangguan, hindi ako dinalaw. Kung magkagayoy, sila na may magsisisagot na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom, o nauuhaw, o isang taga-ibang bayan, o hubad na may sakit, o nasa bilangguan, at hindi ka namin pinaglingkuran. Kung magkagayoy, sila'y sasagutin niya nga sasabihin, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi nyo ginawa sa maliliit na ito, hindi nyo ginawa sa akin. At ang mga ito ay mga paroroon sa walang hanggang kaparusahan. Datapat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Haliwanag po ang ating nabasa. Ngayon, ang Panginoong Isus po ay maraming mga talinghaga na ginamit patungkol po sa darating na kahatulan na magkakaiba po ang mga detalye. May mga nakatala po sa banal na kasulatan. Subalit, may magkakatulad na kahulugan. Isa po lamang kahulugan. Mga talinghagang binabanggit niya. Yan ay patungkol po sa pagdarating na paghatol. Ngayon, magbibigay po tayo ng ilang katanungan para sa lubusang ikauunawa sa ating paksa. Meron po tayong katanungang taga-aralan sa oras na ito. Lalo nating kakaunawa sa ating paksa. Niulit ko. Una, sino po ang mga hahatulan? Ito pong talatang ating binasa patungkol po sa pangkalahatang paghatol. Sino po ang mga hahatulan? Sabi po dito sa Mateo, pakibasa nyo, Pastor. Mateo, kapitulo 25, na ating teksto, ang talatay 32. Basahin nyo po, Pastor, kung sino ang hahatulan. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukdindok din niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Yun. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa.
Sino po ang mga hatulan? Lahat po ng mga bansa. Sila pagbubuktin niya, gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa kambing. So, dito po, maliwanag na sinabi kung sino po ang mga hatulan. Lahat po ng mga bansa. Ang sinasabi po dito, ngayon, upang ating pong maunawaan, malaman o kung sino ang mga ito, ikumpara po natin ang bawat mga talatang sumusunod. Ikukumpara po natin dito sa mga talatang sumusunod. Una po, ay dito po sa Mateo Kapitulo 28, ang talata po 19. Pakibasa nyo, Pastor. Dahil dito, magsiyaan nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito, binanggit din po ito salitang mga bansa sa Mateo Kapitulo 28, ang talata po 19. Yan po ang ating maliwanag na basa. Ngayon, basahin din po natin ang Marcos Kapitulo 13, ang talata po 10. At sa lahat ng mga bansa Binanggit ay din po. kinakailangan munang maipangaral ang Ebanghelyo. Dito po sa Marcos, binanggit din po yung salitang mga bansa. Sabi po dito, at sa lahat ng mga bansa, kinakailangang munang maipangaral ang Ebanghelyo. Binanggit din po itong mga bansa sa talatang ito. At dito po sa aklat ng Lucas, pagkukumpara po ito, na dito po sa mga talatang ito, binabanggit din po itong salitang lahat ng mga bansa. Lucas Kapitulo 24, ang talata po ay 47. At ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Lahat ng mga bansa, binanggit po dito. Ipapangaral yung Ebanghelyo. Ibig sabihin, binanggit din po dito yung lahat ng mga bansa. Doon sa ating teksto, Mateo Kapitulo 25, talata 32, sabi po doon titipunin sa harap niya lahat ng mga bansa. Ngayon, para lang tumibay ang ating pangunawa kung ano itong mga bansang ito, ay dagdagan po natin ang mga referensya. Mga reference po. Atin pong dagdagan at basahin natin ang sinasabi sa Mateo Kapitulo 24, ang talata po 9 at 14. Basahin po natin, Pastor. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Binanggit din po dito sa talatang ito ang salitang mga katagang lahat ng mga bansa. At daw sa talatang 14, tuloy niyo po, Pastor. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng karian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Dito po, binanggit din po yung salitang lahat ng mga bansa. May kung napansin niyo po sa bandang una, buong sanlibutan. Yung po lahat ng bansang ito, naando po sa buong sanlibutan. Yun po, sinabi. Lucas 21, 24. Pastor, pakibasa natin. At sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadaling bihag sa lahat ng mga bansa at yuyurakan ng Jerusalem ng mga hentil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga Dadaling hentil. bihag sa lahat ng mga bansa. Kanina, nabasa natin, yung mga bansang ito nasa buong sanlibutan. Basahin naman natin ang Gawa, Kapitulo 17. Kailangan basahin po natin ito para maunawaan ko natin kung nasaan po yung lahat ng mga bansa na yan.
Gawa 17, talatang 26. Oh. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa lahat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Oh, dito po naman sa 20, buong lupa po to. Ang binabanggit dito. At ginawa niya sa isang bawat bansa ng mga tao. Ang bawat bansa upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. So, itong mga bansang ito, sa buong sangkalupaan po to, nasasakop ng sangkalupaan. Ngayon, ituloy po natin ang mga pagpapatunay na talata patungkol po dito sa salitang lahat ng mga bansa. Mababasa natin sa Roma Kapitulo 1, talatang 5. Na sa pamamagitan niya ay tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kaniyang pangalan. Lahat ng mga bansa, binanggit mo naman dito. At doon po sa tuloy natin, sa Kapitulo 16, talatang 26. Patayin po natin. Datapwat nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinag-utos na walang hanggan, ayon sa pinag-utos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa Binanggit pananampalataya. po muli dito, sa talatang ito, lahat ng mga bansa. At dito po sa Aklat ng Galacia, dito po natin tatapusin ang pagpapatuloy na binabanggit salitang lahat ng mga bansa sa Galacia 3:8. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Yan. Napakaliwanag po ang sinabi, lahat ng mga bansa. Ngayon, pakinggan po ninyo mga kapatid. Ang mga nabanggit na talata ay simple at maliwanag. Sa kung sino ang mga bansa, pakinggan nyo po mabuti. Sino po ang mga bansang ito binabanggit? Sila po ay ang sangkatauhan. Ito po ay mga bansang nasa buong sanlibutan, sangkalupaan. Ang nasasako po nito, lahat ng mga bansa, all mankind, o sa Tagalog po isang katauhan, na kung saan po ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ay papangaral. Nabasa po tayong talata, yung ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ay ipapangaral sa sangkatauhan, sa lahat ng mga bansa. All humanity po ang binabanggit dito. So, yung mga natin tinatalakay po ay ang pangkalatang paghatol ay lahat po ng tao ay haharap po sa paghatol. Yan po ang ibig sabihin. Lahat po, wala pong exempted, mga kapatid. Na para lamang na tayo mabigyan mo ng pag-asa, ay sasabihin mong hindi papasok sa paghatol. Lahat po ng tao papasok sa paghatol. At atin po natalakay nung nakaraang pag-aaral, wala po yung binibigyan nila ng pag-asa na hindi papasok sa paghuhukom. Kundi pagbibigay ng gantimpala. Wala pong ganon sa Biblia. Ito po yung pangkalahatan. Buong sangkatauhan po to. All humanity. Sa buong sanlibutan po to. Ang sako po ng paghatol. Lahat ng mga bansa. Yan po ang sinasabi. Yan, nasagot po natin ang unang katanungan. Sino po ang hatulan? Lahat po ng tao sa buong sanlibutan. Wala po makakatakas. Yun po nais naming paliwanag sa inyo. Kasi meron pong iba, ang paniniwala po nila, dahil nga po sa pinangangako ng kanilang mga tagapagturo, Pastor, hindi ka na mag-alala. Hindi ka na
mahatulan. Wala pong ganyan tinuturo ang Biblia. Wala pong ganyan. Ito po sa lahat ng mga bansa o buong sanlibutan, buong sangkatauhan, ang tawag po dyan ay general judgment o pangkalahotang paghatol. Ngayon, pangalawang katanungan, ano po magiging basihan ng paghatol? Ano po ang basihan? Doon po sa ating talatang dinagbabatayan, nais ko pong ibalik. Sang-ayon po sa kanilang mga gawa. Ang magiging basihan po ng paghatol ay sang-ayon sa kanilang mga gawa. Mababasa po natin yan sa Aklat ng Pahayag o Apokalipsis, talatang 12 hanggang 13. Basahin po natin yung Aklat ng Kapahayagan o Apokalipsis na siyang kinaroroonan po ng tala ng pangkalahatang paghatol. Basahin po natin yung Kapitulo 20, talatay 12 hanggang 13. Sa kaliliwanag po natin. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Dito po, ang paghatol po ay babase sa kanilang mga gawa na nasusulat doon sa mga aklat. Hindi po doon sa aklat ng buhay, kundi doon po sa mga aklat, doon po matutunghayan yung mga gawa sa mga aklat po, hindi po doon sa aklat ng buhay. Yan sana nais naming mapaunawa sa inyo. Marami pong aklat, pero yung aklat ng buhay, isang aklat lamang po yun. Pero po itong mga gawa, doon po titingnan sa mga aklat. Sa mga aklat na hindi po yun ang aklat ng buhay. Ang pag-aatal po, ang pagbabasihan ayon sa kanilang mga gawa, yun po ang sinabi dito sa talatang 13. At ibinigay ng dagat ang mga patay na sa kanya at binigay ng kamatayan Hades ang mga patay na nasa kanila. Sila hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa na mababasa doon sa mga aklat. Yan po ang sinabi. Nasusulat sa mga aklat. Yan po ang katugunan ng Biblia sa kung ano magiging basihan ng paghatol. Ngayon, dito po kaya po natin kinilala ito, dahil po dito sa misteryosong salita, kontrobersyal na salita, ng mga kapatid. Dahil ito pong salitang mga kapatid na ito, ang itinuturo po ng dispensational, ito daw po ay ang bansang Israel. Itong mga kapatid na ito, bukod doon sa kambing at tupa, nagbukod po sila ng mga tao. Yan po ang nais nating paunawa sa hapong ito, wala pong katotohanan. Basahin muna natin yung Mateo Kapitulo 25, talatay 40. Nakasulat po yun. Basahin po natin, Pastor. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Ngayon, dahil may binanggit po dito, ang aking mga kapatid, ay pinagpalagay po nilang, ito po hindi kasama doon sa tupa at kambing. Yan po ang kanilang dinagdag na katuruan, kaya po natin ito ay liliwanagin. Yung sino ba itong mga kapatid niyang ito? Ito ba'y bukod na grupo?
mapapatunayan natin kung ito nga po'y bukod. Kasi pag ito'y binukod natin, ay yung pangalang katuruan eh, tumatama. Eh hindi po ganun. Hindi po ganun ang tunay na tinuturo ng banal na kasulatan na meron ka susuportahan na ibang grupo ng tao na para maging pabor sa inyo o pabor sa iyo na maniniwala sa gantong katuruan. At pagkatapos, yung gantong katuruan na ipapakalat para yun din ang panghawakan ng iba. Pastor, ano po ba? Yun na din ang tatayuan. At susuportahan yung hindi naman tinuturo ng banal na kasulatan. Atin po liliwanagin. Ngayon, ang mga kapatid na ito ay atin pong unawain kung sino po. Bayaan natin ang Biblia ang sumagot. Basahin po natin itong, may kasagutan na po dito, pero liliwanagin natin sa bandang huli. Ayon na din sa pagtuturo ng ating Panginoong Kristo, dito po sa Mateo, Kapitulo 12, 49 at 50, hanggang 50. Mayroon po binabanggit dito ang Panginoong Kristo, patungkol po dyan sa katagangyan o mga pananalitang yan, mga kapatid. Ito po, pakinggan mo natin ang ating Panginoong Kristo, 49 hanggang 50, Pastor. At iniunat niya ang kaniyang kamay sa kaniyang mga alagad. No. At sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Wala pong binabanggit sa ditong specific na tao. Na lahi, isang bansa o isang uri ng tao bukod pa doon sa kanyang mga alagad. Wala po siyang binabanggit. Ngayon, kaya niya sinagot ito kasi ganito po, dali natin sa background. 47 o 46. Samantalang siya nagsasalita pa sa mga karamihan, narito ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay nangakatayo sa labas at ibig nilang siya makausap. May nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at ang iyong mga kapatid. Nakatayo sa labas, na ibig nilang makausap ka. Ngunit siya sumagot at nagsabi sa kanya, sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? Dito po ay sa talatang ito, walang binabanggit ang Panginoon na specific na uri ng mga tao bilang kanyang mga kapatid. At ganito po naging kasagutan niya. At iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad. Ganito po ang kanyang ginawa. Inunat niya sa kanyang mga alagad. At sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino man gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit, siyang aking kapatid na lalaki, ating kapatid na babae at ina. Ang tinutukoy niya po ditong kanya mga kapatid, mga alagad niya. Yan po maliwanag na sinabi ng ating Panginoon. Dito pa lamang sa unang talata, sa paliwanag sa sinasabi ng Panginoon, hindi po natin dapat itong dagdagan pa ng paliwanag sapagkat, Pastor, ang Panginoon Kristo na paliwanag Oo. Dadagdagan mo pa ito para sasabihin mong kulang ka pa, Panginoon. Mayroon pang iba. Hindi po. Sinabi niya na kung sino ang kanyang mga kapatid. At sinabi niya mga alagad niya. Nakikinig ng salita ng Diyos at gumaganap. Ngayon, dagdag po natin ang Mateo 28, 10 hanggang 16, Pastor. Abe, pakibasa nyo. Na magkagayoy sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong mga takot. Magsiyaon kayo at sabihin niyo sa aking mga kapatid na magsiparoon sa Galilea at do'y makikita nila ako. Datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus. Ang binabanggit niya po dito mga kapatid ay mga alagad. Mga alagad po niya. Sinasabi niya mga kapatid. Talatang ito at ang pangatlong talata natin unang Korinto, Kapitulo 15, ang talatay 6. Nakabasa po natin. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito ay nangabubuhay hanggang ngayon. Datapwat ang mga iba'y nangatulog na. Ito mga alagad po niya, binabanggit niya dito.
napakita sa mahigit na 500 kapatid. Ito po ay ang mga Kristiyano na siyang bumubuo sa unang iglesia. Yun po binabanggit niya mga kapatid. Ang iba daw po yung nangamatay na at iba ay buhay pa. Yan po maliwanag na sinasabi. Katulad nung natin natalakay na sa Ecclesiastes 7:27, kailangan ikukumpara natin, Pastor. Kukumpara natin ang talata sa ibang talata para maunawa natin kung sino talaga binabanggit. Huwag tayong magdadagdag ng mga salita para mapabulaanan yung sinasabi. Kailangan ikumpara po natin. At dito sa binasa natin talata, wala pong sinasabi ditong iba pa, kundi ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga kapatid. At dito sa Hebreo, Kapitulo 2, ang talata po 7, 17, ganun din ating mababasa. Pakibasa Kaya't niyo, Pastor. nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang sasardoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng pampalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng Binabanggit bayan. dito mga kapatid, Pastor, Oo. ay ang alagad niya, mga mananampalataya, binabanggit po dyan. Wala po binabanggit na ibang grupo ng tao. Yan po ang maliwanag na nakasulat. At dito sa Hebreo 3:1, Pastor, pakibasa nyo. Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Ang binabanggit na dito mga kapatid, ang mga Kristiyano o mananampalataya. Yan po ang maliwanag na nakasulat. Huwag po natin dadagdagan. Sa mga tweet po, mga katalakayan, mga kapatid, sa liwanag na nabanggit ng mga talata, ang salitang mga kapatid ay mga alagad ni Kristo. Huwag po magdadagdag. Yan po ang ginagawa ng iba, tagapagturo. Dinadagdagan po nila, kaya po mga tao nalito. Sa halip na katotohanan ng matanggap, naligaw na po. Gagawa ngayon niya ng mga hakbang na hindi naman yun ang itinuturo ng salita ng Diyos. Mahilig po magpalagay, Pastor. Kasi kung minsan yung mga tagapagsalita, ipinapalagay nila doon sa kanilang abot ng kanilang sariling kaisipan eh. Makikita nyo, Pastor, napalagay lang. Ito po kasi nakasulat eh. Oo. Ito ang nakasulat. Hindi man nakasulat yung alam pinagpapalagay nila. Kaya siguro sasabihin na, siguro itong mga kapatid na ito merong ibang tao. Ganyan naman Katulad mga na kaisipan lamang, Pastor, ng kinamulatan natin pananampalataya. Yun daw binabanggit na dyan, yun daw yung mga kapatid ni Kristo. Yung mga kapatid. Hindi po. Pagdating po doon sa Juan Kapitulo 7, Pastor ang sinasabi niyang mga hindi niya kapatid sa laman kundi mga alagad niya, Pastor. Binabanggit. Kasi siguro kaya napagkakamalan dahil binanggit din po narito ang iyong nina. Oo. At mga kapatid, hindi ibig sabihin, Pastor, ang ibig sabihin ng sinasabi ko, kasi ayaw silang maniwala na si Kristo ay may mga kapatid sa laman na mga anak din ni Maria at Joseph na ang panganay po doon, ayon sa aklat ni San Lucas, si Kristo po ang panganay. Isipin nyo, Pastor, pag sinabi mo siya panganay, meron pa sa mga kasunod na mga kapatid. Kaninong anak po yon? Anak po ni Maria at Joseph. Kaya yung po katuluan na si Maria ay virgin, mula nung panganak si Kristo pagkatapos, wala pong katotohanan. Kasi doon po sa aklat ng Juan, Kapitulo 7, yung pong mga kapatid niya inutusan siya, pakita ka niya doon sa mga alagad mo. Pakita ka sa mga alagad mo, punta ka doon. Sa mga hindi ba po yung kanyang mga kapatid sa laman kaysa doon sa kanyang mga alagad? Basahin nyo sa Juan Kapitulo 7. Para po tumagal, Pastor. Basahin nyo sa Juan Kapitulo 7. Mababasa nyo doon. Iba yung kapatid niya sa laman kaysa doon sa mga alagad niya. Basahin nyo po, assignment, Juan Kapitulo 7. Ngayon,
Pasok na po tayo sa ika-4. Hindi naman natin pinagmamadali. Ngayon, ang destinasyon o hantungan ng dalawang uri ng tao na nakasulat po dito sa ating teksto. Ang tupa at kambing na hatulan. Saan po ang destinasyon? Ngayon, basahin po natin yung Apokalipsis Kapitulo 20. At talaga nakasulat po dyan yung magaganap na paghatol o pangkalahatang hukuman o paghatol. 20:12 hanggang 15. Pakabasa nyo, Pastor. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, Oh. at nangabuksan ng mga aklat, at nabuksan ng ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At, At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, oh. ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. Oh. At sila'y hinatulan, bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. At ang kamatayan. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Tingnan nyo. Dito po sa tekstong ito ng pangkalatang paghatol, na dito binanggit po talaga ang magaganap na paghatol. Sa bawat uri po, sa dalawa, tumpot-tupat kambing, ay parang walang hanggan ang kahantungan. Yan po nakalagay dito, parang walang hanggan ang kahantungan po dito. At yan po ay mababasa natin sa Juan Kapitulo 5, ang talatay 28 hanggang 29. Pastor, nakasulat po dyan at mababasa natin. Sige, Pastor, pakibasa nyo. Huwag ninyong ipanggilalas ito, Oo. sapagkat dumarating ang oras Oo. na ang lahat ng nanga sa libingan Oh. ay makaririnig ng kaniyang tinig, Oh. at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti Oh. ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, Oh. at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Oh. Ngayon, ito pong dalawang uri ng tao, tupat kambing na hatulan, ay pareho pong walang hanggan ang kanilang kahantungan. Ang isa po ay walang hanggang buhay, at ang isa po naman ay walang hanggang kaparusahan. Yan po ang sinasabi dyan sa talatang yan. Pareho pong walang hanggan, pero isa po sa buhay, ang isa po naman sa kapamakan. Nabasahin po natin yung pinakadulo ng ating teksto, yung Mateo 25:46, na ganun po ang sinasabi. Pakibasa nyo, Pastor. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Yung punto pa ay sa walang hanggang buhay. Yung pong kambing ay sa walang hanggang kaparusahan. Pastor, pareho pong walang hanggang ng destinasyon eh. Oo. Ayan po dito, ang sinabi dito sa dalawang talatang ating binasa. Dalawang seryosong salita din po ang babasa. Serious po ito. Ito po paghatol na. Ano po yung una? Basahin natin sa Matthew 25 sa ating teksto pinagbabatayan. Talatang 34. Basahin nyo, Pastor. Kung maggagay sasabihin ng hari na nangasa kaniyang kanan, Oh. magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Oh. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Tingnan nyo. Ang sinabi, magsiparito kayo, mga pinagpala. Sino po? Ito po yung mga tupa, yung mga matuwid, yung po mga tao ng Diyos. Sabi, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Sabi po dito, manahin nyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Yan po, seryoso sinabi. Kaya po yung nagsasabi, isa lang pa pupuntahan, paraon niya sa langit. Napakalakong pagkakamali. Ito, sinabi po dito Sinabi niya doon sa nasa kanan niya, yung mga tupa, papasok ka sa kaharian ng Diyos. Sa presensya ng Diyos. Pero doon po sa mga nasa kanyang kaliwa o sa mga kambing,
Ang sabi po sa talatang 41, pakibasa niyo, Pastor. 24:41. 25. Kung magkagay Sabi sasabihin 5. naman niya sa mga nasa kaliwa, Oh. magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel. Yung pong apoy na walang gana, hindi hinanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel, siya din pong destinasyon ng mga kambing, yung matatigas ang ulo. Yung mga ayaw sumunod sa Diyos, yung hindi nagsisikilala sa Diyos at hindi naniniwala sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo na sinasabi doon sa 2 Tesalonica, Kapitulo 1, 7 hanggang 9. Yan po ang kanilang magiging hangganan. Ang kanila pong paroroonan, kahantungan. Ngayon, ito pong paghatol na ito ay tinatawag na malaking luklukang maputi. Sa talatang Apocalypse 20, ang talata po 1. Kompleto po ng ating impormasyon eh. Mga kapatid, mga katalakayan. Kaya nga po tayo nag-aaral para mahayag sa atin yung buo. Itong hukuman na ito, kung tawagin puti, maputi, lukluk ang maputi. Bakit po? Sapagkat dito ang katarungan ay may gagawad. Wala po dito lukuhan, wala po dito lagayan, at wala po dito yung anomalya na yung masusuhulan. Patas, ano, Ang Pastor? Diyos, patas po dito. Kaya po maputi ito, malinis po ito, kaya maputi. Dalisay. Linis po ang hukumang ito. Basahin po natin ang 11. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakaluklok doon, na sa kaniyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. Ito po paghuhukom na ito, pagkatapos na po yung renovation, yung pagwasak ng langit at lupa, paghuhukom na po ang pasok. Yan po ang tinuturo ng banal na kasulatan. Ngayon, ito na po, pasok na po tayo sa climax, Pastor. Ito na po, pasok na po tayo. Pakinggan nyo mga kapatid, ito po ang dahilan na bakit namin binabagi ito. Kasi dito po sa paksang ito, mayroon po dito mga mga panlilinglang at mga pandaraya ng nagtuturo na mayroon po ikatlong grupo dito sa mga tupat kambing. Dahil po sa maling pagkaunawa ng sinasabi ng Panginoon, nagbigay sila ng sarili ng interpretasyon, pagkatapos yung kanilang mga pagtuturo, kilalat nila at na-influensahan ang napakaraming mga kakristyanuhan na daya. Ngayon ba sinasabi ng Panginoon na daya? Sabi doon sa 24, mag-ingat kayo na kayo mailigaw. Pwede pong mailigaw ang tao. Ito po, ang mga turuan ng mga dispensationalist patungkol sa paksa. Ngayon, ganito po ginawa natin sa pag-aaral natin ito. Ang bawat turuan ay sasagutin sang-ayon sa tunay na nakasulat sa Biblia. Ito na po. Ang lahat daw po ng mga bansa, ang mga bansa daw po ay mga nabubuhay na mga bansa. Yan po ang katuruan nila. Matapos ang iglesia dakitin o agawin sa ikalawang pagparito ni Kristo. Yan o. Meron pa pong makakasurvive ng mga bansa sa ikalawang pagparito ni Kristo. Yan po ang kanilang itinuturo. Andiyan pa po ba kayo? Basahin po yung mga aklat ng mga dispensational at may makikita po kayong ganyang mga katuruan. Ngayon, Biblia ang sasagot. Wala pong matitirang mga bansa sa ikalawang pagparito ni Kristo. Sapagkat dito po sa Apocalypse 19, na ito po ay simboliko. Symbolical po ito, hindi po ito literal. Sapagkat ang Panginoon umakyat po doon sa bundok ng Ulibo, sabi ng mga ngay, paparitong gaya rin. Doon pa, wala naman po siya kabayo. Dito may kabayong maputi. Ito po symbolical. Huwag po natin gagawin ito literal na si Kristo ay nakasakay sa kabayo. Hindi po.
Pinapakita lang dito para yung conquest ba? Yung conquest ay makikipagdigma. Parang ganon ng mga kabayuhan. Ngayon, pero hindi po yung nabibigyan natin diin. Dito po sa tala ng Apokalipsis Kapitulo 19, 11 hanggang 21, yung po mga bansa, lipol na lahat eh. Kung babasahin po natin, Pastor, pakibasa nyo nga po yung Apokalipsis Kapitulo 19, talatang 11 hanggang 21. O, basahin po natin. At nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. O, At sa katuwiran siya ay humahatol at nakikipagbaka. At ang kaniyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kaniyang ulo ay maraming diadema, at siya ay may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakaalam kundi siya rin. At siya ay nararamtam ng damit na winisika ng dugo, at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. yan po ang ating Panginoon Kristo. Tuloy At po ang niya. mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kaniya na mga nakasakay sa mga kabayang puti at nangararamta ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito ay sugatan niya ang mga bansa. Mga bansa po binabanggit dito. At At kaniyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At At siya ay mayroong isang pangalang nakasulat sa kaniyang damit at sa kaniyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At nakita kong nakatayo ang isang anghel sa araw na siya ay sumisigaw ng malakas na tinig na nagsasabi sa lahat ng mga ibong lumilipad sa gitna ng himpapawid, Halika kayo at magtipon sa dakilang hapunan ng Diyos upang kayo'y makakain ng laman ng mga hari at ng laman ng mga pangulong kapitan at ng laman ng mga taong makapangyarihan at ng laman ng mga kabayo at ng mga nakasakay dito at ng laman ng lahat ng mga taong laya at mga alipin man at maliliit at malalaki. nakita, tapos niya. At nakita ko ang hayop at ang hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nagkakatipon upang makipagbakal laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kaniyang hukbo. At sinunggaba ng hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyap sa asupre. At ang mga iba ay pinatay sa tabak na lumalabas sa bibig niyaong nakasakay sa kabayo. At ang lahat ng mga ibon ay nangabusog ng mga laman nila. Sa mga tuwid, Pastor, ang mga nakatala po dito ay simbolo at mga figurative paglalarawan. Pero sa paglalarawan nito, puksa po lahat ang kalaban. Lahat po ng kadigma o dinidigma dito, kung ito may digmaang, hindi po ito digmaang literal Pastor, sapagkat ito symbolical, saka figurative. At ay nakita ni Juan sa pangitain niya, Pastor. Ito po, ay binabanggit ito, nilaraman dito, lahat ng kaaway ay lipul po, lahat ng bansa lipul na. At yan ay patutunayan po ng dalawa pa natin talata na ang tinatalakay po ay ikalawang pagparito ng Panginoon, meron po bang matitira? Para pumasok pa doon sa sinasabi nilang kapigatian. Yan po ang sinasabi nila. Nabubuhay na bansa matapos ang iglesia dagitin. Ibig sabihin, pagkatapos ng pagdagit ay meron pang mga panahon na iiral, Pastor. Yan po katuruan nila. Meron pang mga pangyayari magaganap. Dito po sa paliwanag ho ng ating Panginoon sa Kristo, siya po ang katotohanan. Siya po ang katotohanan. Wala pong kasinungalingan sa kanyang bibig. Ito po ang kanyang itinuro patungkol po sa kanyang muling pagparito. Nababasa po natin sa Mateo 24:37 hanggang 39. Basahin po ninyo, Pastor. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bagong nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinagpapag-asawa. Datapwat sa araw na pumasok si Noe sa daong. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat
ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ganun po sinabi, tinangay na lahat. Tinangay na lahat. Sino po ito tinangay na lahat? Ito po ang mga masasamang tao na hindi naniwala sa panahon ni Noe. Hindi po nakumbinsi doon sa may dadating na baha, delubyo. Tinangay na lahat. Sabi po, tinangay na lahat. Wala po naman natira. Ngayon, dito po sa aklat ni San Lucas, lalong liliwanag. Lucas, Kapitulo 17, Pastor. Ay, basa nyo. Talatang 26 hanggang 30. Ayan po, pinaliwanag. Makasama na po dyan yung panahon ni Noe at saka panahon ng ni Lot, ng Sodoma at Gomora, Pastor. Yan, tuloy. At kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw, at nilipol silang lahat. Wala po natira eh. Yan po mangyayari sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Wala pong matitira doon sa masasama. Yan pong sinabi dyan. Tuloy po natin. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis si Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Ganito mangyayari sa second coming. Lipon na lahat po yung masasama. Paano po sasabihin nila na ito pagkatapos na pumarito sa Panginoon, mayroon pong maliligtas ng mga bansa? Wala pong binabanggit dito. Yan po ang sagot ng Biblia. Yung mga bansa na mabubuhay, ay ang mga nabubuhay na bansa matapos ang iglesia dagitin. Ay wala pong ganun. At tinatalakay na ang pagdagit po ay sa ikalawang pagparito ng Panginoon, sapagkat yung pong dadagitin, yung po mabubuhay. Bubuhay yung mga patay. Ang pagbuhay po ay sa pagparito ng Panginoon. Mamaya matatalakay natin. Ngayon, ang mga kapatid daw, sabi po ng mga dispensationalism, dispensationalist, ay mga Hudyong kapatid na, Israel, na magiging mga ebanghilista. May mga evangelist pa po. At tatalakay natin yan noon. Ito daw mga 144,000, yan daw magiging Billy Graham na mga ngaral sa panahon ng kapigatian. Wala po yan sa Biblia. Yan po yung mga katang-isip. At ito pong magiging mga ebanghelista matapos na iglesia maagaw o raptured, at ang hantungan ng mga matuwid na nabubuhay, umiiral ng mga bansa ay ang hantungan nila ay ang millennial kingdom. Ito pong mga maliligtas na mga bansa pa, ito pa papasok doon sa millennial kingdom o sa 1,000 taong di umanong paghahari ng Panginoon. Ngayon, ito po ang tugon ng Biblia, ito po ang nakasulat. Wala pong pangangaral pa. Mga kapatid, tandaan nyo po, para po kung meron po sa inyo nagpapahayag ng ganyan, ay nyo po masagot. Wala nang pangangaral pa pagkatapos ng di umano'y rapture. Wala na pong pangangaral. Bakit po? Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo na tayo sa Panginoon na magpakailanman na po. Wala nang susunod na mga araw pa na magaganap pang mga iba pang mga pangyayari. Basahin natin ang unang Tesalonica, ulitin natin, Pastor. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, ang talata po 17. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sasapanginoon tayo magpakailanman. Napansin niyo ba yung salitang magpakailanman? Magpakailanman na po eh. Wala na po mga bilang ng mga panahon. Magpakailanman na. Kaya wala po yung sinasabi ng pagkatapos ng pagdagit, ang Panginoon sa Kristo ay maghahari pa ng 1,000 taon sa Jerusalem. Wala na pong gano'n. Wala pong gano'n. Yan po'y pagdaragdag na
ng mga tagapagturong dispensational. Pangalawa po, bilang katuruan ng Biblia, sinabi at itinuturo rin ni Apostol Pablo ng ikalawang pagparito ni Kristo, ang huling araw. Yan po, dapat nating matandaan. O katapusan at ang wakas. Wakas na po. Sa ikalawang pagparito ni Kristo, yun po ang huling araw na. Ng mga huling araw. Ngayon po ang mga huling araw. Pero pagdating po ng Panginoon sa Kristo, sa ikalawang pagparito, ang tawag po doon ay huling araw na. Wala na po susunod. Basahin po natin ang katuruan ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 15. Basahin po natin. Para lalong maliwanag, baka nakakalimutan nyo po. Kapitulo 15, ang talata ay 23 hanggang 24. Pakinggan nyo po ang katuruan ni Pablo. Datapwat ang bawat isa ay sa kaniyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo at sa kaniyang pagparito. O, yan po. Sa pagparito ni Kristo, binabanggit. Ano pa mangyayari? 24. Kung magkagay, darating ang wakas. Oh. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatuwid bagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sa ikalawang pagparito ng Panginoon sa Kristo, yun na po ang kawakasan ng mga huling araw. Yan po ay tinatawag na huling araw. Bakit po? Pakinggan po ninyo. Sang-ayon sa Panginoong Hesus, ang pagkabuhay na magmuli, yan po, yung binabanggit ni Pablo, ay sa second coming magaganap. Inuulit po namin, baka na, para wag po kayong malito. Inuulit po namin, sa second coming magaganap po yung huling araw, yung pagkabuhay na magmuli, yan po yung huling araw na. At yan po ay sa second coming. Kaya yung po tinatawag na pag-agaw o rapture ay magaganap sa huling araw. Kaya po ang sabi ni Pablo, magpakailanman sa Panginoon na. Tapos na po yung mga huling araw. Yung pong second coming, yan po ang huli na. Diyan po magaganap ang pagkabuhay na magmuli. Wala na po susunod na event. Pastor, pakibasa natin uli. Atin muna pakinggan yung sinasabi ni Martha. Maaaring sabihin nyo po, ay si Martha nagsalita niyan. Pastor, sabihin nila, si Martha yan, si Ibang Panginoon. Dapat yung matandaan mga kapatid, kaya nag-aaral ng Biblia, si Martha po, si Maria at si Lazaro, yan po yung mga kaibigan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, posible po, sila inaralan na. Naaralan na po sila. Kaibigan po sila. Sila po yung na-disciple na ng ating Panginoon, na ituro na po sa kanila ng Panginoon ang magaganap sa huling araw. Kaya po, ano po naging kapahayagan ni Martha patungkol po sa pagkabuhay ng kanyang kapatid na si Lazaro? Sige, basahin po natin ang kinabi ni Martha. Si Martha ay nagsabi sa kaniya, nalalaman ko na siya ay magbabangon uli sa pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. Paano nalaman ni Martha yan? Wala nagturo sa kanya. Nalalaman ko, sabi niya, na siya magbabangong uli sa pagkabuhay na magmuli sa huling araw. Saan niya natutunan yan? Sa Panginoong Jesucristo po. Sa Panginoong Jesucristo niya natutunan niya. Kasi ang Panginoong Jesucristo po nagturo na ang pagkabuhay na magmuli sa huling araw, Pastor. Pero, Hindi nga ho siya sinansala ng Panginoon. Hindi siya sinaway na, Hoy, Martha, saan mo ba nakuha yung turo na yan? Hindi ako nagtuturo. Meron pang 1,000 years. At saka hindi ako nagtuturo ng ganyan. Hindi po ganun Tingnan, pakinggan po natin uli po. Inuulit namin. Juan Kapitulo 6, talatang 39, 40, 44, at 54. Basahin po natin, Pastor. Doon sa Kapitulo 6. 39 hanggang 40 muna. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin. Oh. Na sa lahat ng ibinigay niya sa akin,
ay huwag kong iwala ang anuman, Kundi? kundi ibangon sa huling araw. Oh, ibabangon niya sa huling araw. Tuloy po, Pastor. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kaniya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay at at aking aking siyang ibabangon sa huling araw. 2 beses na po yan. Doon sa talatang 44 po, Pastor. Walang taong makalalapit sa akin, Mm. maliban ang Ama, nang ang Amang magsugo sa akin, ang sa kaniya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Pangatlo na po yan sa sinasabi ng Panginoon. Pinatutunayan niya ang pagkabuhay na magmuli sa huling araw. At sa ito pong huling talata, 54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, Oh. at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Kaya po yung sinasabi sa Unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 13 hanggang 16 po, yung po'y huling araw na. Wala po susunod na kapigatian na 7 taon. Huling araw na po eh. Eh ano po yung sinasabi ng 7 taon pa at 1,000 taon pa? Wala pong ganun. Ang sabi po ng Panginoon sa Kristo sa 17, sa Panginoon tayo magpakailanman. Magpakailanman na po. Yan po ang sinabi niya. Wala pong bilang na 7 taon na susunod at dinagdagan pa sa 1,000 taon yung paghahari sa Jerusalem. Wala pong ganon. Yan po'y pagsalungat na sa tinuturo ng Biblia na wag higit sa nasusulat. Sana po naunawaan nyo mga kapatid, ang katuruan po ng dispensational na yan na nagpagulo, eh wala po sa Biblia. Sana kayo nakikipag-aralan, nakikipagtalakayan, at nakikipagtyaga, maunawaan nyo na po. Para pag meron sasabi sa inyo, yan po ang isasagot ninyo. Sapagkat sabi ng 1 Pedro 3:15, ulitin ko po mga kapatid, na lagi kayong handa ng pagsagot tungkol sa mga taong naghahanap sa inyo ng katwiran, tungkol sa pag-asang nasa inyo. Yan po sinabi, laging handa. Kaya nga po tayo nag-aaral eh. Upang magamit natin, upang ating pong tayuan ang katotohanan. Na wala, yung po sinasabi nila, ay wala pong katotohanan. Ngayon, pangatlo, ang ay sa Biblia, wala rin magaganap na millennial kingdom na literal na si Kristo po ay maghahari na 1,000 taon sa Jerusalem. Wala pong ganon. Bakit po? Sapagkat mismo ang Panginoon sa Kristo ang nagsabi sa harapan nga po ni Poncio Pilato. O, tingnan, basahin natin, Pastor. Ang Juan 18:36. O, pakibasa nyo. O, ang Panginoon sa Kristo po ang nagsasalita dyan. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito. O, Kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon ang aking kaharian ay hindi dalawang rito. beses inulit po ng Panginoon, dito kaharian niya. Oh. Napansin niyo po ba? Sinabi niya sa harap ni Poncio Pilato. Oh. Sabi niya, ang kaharian ko hindi sa sanlibutan ito. Ibig sabihin, hindi dito po yung kanyang kaharian dito po hindi dito nag-originate. Hindi po. Hindi dito ang kaharian niya. Sapagkat kung dito daw po ang kaharian niya, kanyang mga alipin ay makikipagbaka para hindi siya mapatay. Tapos sinabi niya, ngunit ngayon, ang aking kaharian ay hindi rito. Oh. Hindi po makalupa. Hindi po literal. Hindi political ang kanyang kaharian. Kaya yan sinasabi na katulad ng iba. Yan po ang sinasabi niya kay Poncio Pilato. Ngayon, itinuro ni Apostol Pablo na si Kristo kinakailangan maghari hanggang mailagay niya. Oh, ayan ang sinabi niya. Kinakailangan maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan, lahat niyang kaaway. Unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 25. Sige, Pastor, pakibasa nyo. Sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat niyang mga Tingnan nyo, kaaway.
Mga kapatid, ito si Pablo nagsalita nito. 2,000 taon na nakakaraan approximately. Sinabi niya si Kristo, ay kinakailangan maghari. Hanggang may lagay niya sa ilalim ng talampakan ng kanyang mga kaway. Eh, sububay, naganap na. Naganap na po ito. Ang ating pong pagsalitain ay ang Diyos Ama. Basahin natin, Pastor, ang awit 110, 1-2. Sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, Oh, yung Ama ang unang Panginoon. Yung ikalawang Panginoon, yung po ang Panginoon sa Kristo. umupo ka sa aking kanan, Oh, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. oh. Pararatingin ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan mula sa Siyon. Oh. Magpuno ka sa gitna ng iyong mga kaaway. Nung umakyat, ito po yung naganap, nung umakyat si Kristo sa langit, ay umupo siya sa kanan ng Ama. Doon po nagsimula ang kanyang paghahari. Oh, naghahari na siya noon. Ngayon, kung si Kristo po ay hindi pa naghahari noon, eh paano po magaganap yon? Na siya po ay maghahari doon hanggang mapasa ilalim ng kanyang talampakan o ilalim ng kanyang paa, lahat ng kaaway, hindi po mangyayari. Oh. Kailangan mangyari muna siya bago siya makabalik. Hindi po siya mag-ahari sa kanyang pagparitong muli. Nag-ahari na po siya nang umakyat siya sa langit. Pagkatapos nito, ang sabi ni Pablo, darating ang wakas. Pagka napasa ilalim na po ng kanyang talampakan ang lahat ng kaaway. Kailan po mangyayari yon? Habang siya nag-ahari. Pagka nangyari na po napasa ilalim niya, darating na po ang wakas. Ano mangyayari? Ibibigay na niya ang kaharian sa Ama. 15:24, Pastor. Ng unang Korinto. Kung magkagay darating ang wakas, Oh. pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatuwid bagay sa Ama. Oh, ibibigay niya na ang kaharian. Hindi po siya magtatatag ng kaharian sa second coming. Yung pong kanyang kaharian, yung pinaghaharian niya, isusuko niya na, ibibigay niya na sa Ama. At sabi doon sa talatang 24 ng kise, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Yan po ang tinuturo ng banal na kasulatan. Walang labis, walang kulang. Yan po ang nasusulat. Ano po, naunawaan nyo mga kapatid at tulungan nyo kami. Ang layo niya, tulungan nyo kami na yan ay maipakalat o maituro din naman sa iba na nagtatanong tungkol sa pag-asang nasa sa inyo. Oh. Ano ang pag-asang nasa sa atin? Na pagdating ng Panginoon, tayo po'y mga bubuhay. Mga bubuhay po yun ang matay. At tayo naman ang bubuhay, agawin kasama nila, at sa Panginoon na po tayo, magpakailanman. Yan po tinuturo. Huwag mo tayong marunong pa. Kayo nagtuturo ng taliwas. Yan po tinuturo. Huwag niyo pong dagdagan. Huwag po kayo maging kasangkapan ng panliligaw. Yan po maliwanag na tinuturo. Ngayon, paunawa, sa baging paunawa. Hindi siya magtatatag o magtatayo ng kaharian sa second coming. Manapay, ibibigay niya na sa Diyos. O, pag-uulit po lamang. Sama ang kaharian, pinagharian niya. Noong siya umupo sa kanan ng Ama. O, sino po nagsasabi niyan? Si St. Peter. Ulitin po na natin. Si San Pedro po nagtuturo nito. Basahin natin ang Gawa 2:29 hanggang 35. Nung ang Panginoon po ay nabuhay na maglim, akyat po sa langit, naghari na po siya doon sa kanan ng Ama. 2:29 hanggang 35. Yan po ang nakasulat. Oh. Baka hindi nyo naintindihan. Babasahin natin. Kayong nagtuturo ng taliwas, pakinggan nyo para kayo ay magising sa katotohanan. 29, Pastor. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, Oh. na siya'y namatay at inilibing, at nasa atin ang kaniyang libingan hanggang sa araw na ito. Oh. Palibasa ng isang propeta, at sa pagkaalam na may panunumpang isinumpa ng Diyos sa kaniya, na sa bunga ng kaniyang baywang ay iluluklok niya ang isa sa kaniyang luklukan. Palibasay.
Hanggang 35 po. Palibhasa ay nakikita na niya ito ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng Kristo Oh. na siya ay hindi pinabayaan sa Hades. Ni ang kaniyang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito. Ang Jesus na ito ay binuhay na mag-uli ng Diyos. At tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Lahat. Palibhasa ay hanggang 35. Palibhasa ay pinarangal ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo ay ibinuhos na ito na inyong nakikita at naririnig sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit. Datapat siya rin na nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong mga paa. Napakaliwanag po mga kapatid. Kailan nagsimula ang paghari ni Kristo? Nang siya umakyat sa langit. Pero nang ginawa ng mga dispensational, ang paghari ni Kristo sa second coming pa, hindi po mangyayari. Napaka-imposibleng mangyari. Sapagkat ang katuroan po ng Ama at ni Pastor Pablo, kinakailangan si Kristo maghari sa kanyang kaharian bago siya makaparitong muli. Hindi na po siya makakaparitong muli kung ang kanyang paghari sa second coming pa. Sir, baliktad po eh. Baliktad po ang katuroan. Kaya, kung sila po susundin, hindi na makakabalik ang Panginoon sa Kristo. Wala na, wasak na yung katuroan ng second coming. Kasi makakaparito daw lang sa muli kung sila naghahari na. Eh sa kanila, pagparito na pa lang niya, si Kristo maghahari. O, napaka. Kaya naunawan niyo, kayong nagtuturo ng mga dispensationalist, mulat yung mata niyo. O, kaya namin, kaya ako to sinasabi, para kayo ay magising. Sa katotohanan, yung pong pagtuturo ng si Kristo, maghari pa ng 1,000 taon sa Jerusalem, pagkatapos sa second coming, yan po'y hindi mangyayari kailanman. Ngayon, ang ibang mga dispensationalist ay nagtuturo, ang iba po, na pagkatapos ng pagdagit o pag-agaw o rapture, ang Diyos ay magkakaroon ng kakaibang plano ng pagliligtas. Pastor, may iba pa pala plano. Paano kaya ito? Isang manunulat ng dispensational ang nagsabi, ngayon tayo maliligtas sa magitan ng dugo ni Kristo. Yun. Ang dugo ni Kristo. Hindi napasama dito. Meron nga nagturo Nung Old Testament daw po, ang nire-require ng Diyos ay dugo ng mga hayop. Totoo naman, Pastor. Oo. Kaya nga sila nagsasakripisyo ng mga dugo ng hayop. Nung walang mabisa na yon, naglikat na. Naglikat lang sila dahil patuloy pa din sila nagkakasala. Ano na ginawa? Hanggang sa dumating na Panginoon. Ito nga po, ito. Maliligtas tayo sa mugo ni Kristo. Talaga naman, Pastor. Pero yan, di maaaring mabago. Mapalitan, Pastor. Oo. Isipin niyo ang kasalanan ng mga taong ito. Papalitan na nila ang plano, Pastor. Hindi naman nagbabago. At magbabago na daw. Sa panahon daw po ng pagkatapos daw po ng pagdagit o rapture, ang mga maiiwan o left behind, yan po turo nila. Katatalakay po natin, wala namang left behind Pagparito ni Kristo sa aking aming dahil lipul na po lahat ng masasama. Lilipulin na lahat ng Panginoon. Ngayon, kinakailang magbubuo ng sariling dugo. O yung maiiwan daw po, magbubugo ng dugo upang maligtas o maging martir para makapasok sa langit. Pastor, wala po ako nakitang ganyan sa Biblia. Kayo po ba? May nakita po ba kayo? Pastor Abe? Kasi pero magiging Pastor, mali po, Pastor I am the way, the truth, and the life. Pagkatapos, meron palang ibang paraan. Tinuturo din niya, pero Oo. gumawa sila ng katuruan, Pastor. Dinadagdag nila. Alam ko kung sino nagtuturo na, Pastor, pero hindi natin babanggitin Oo. Meron, Pastor. Mamaya, babanggitin ko sa iyo. Pagkatapos, hindi naman tayo nananakit ng damdamin Kaya sabihin, tayo naninira. Ngayon, walang ganyang pagtuturo ang banal na salita o banal na aklat o Biblia. Labagayan sa sinasabi na nakasulat sa 18 hanggang 18 ng Hebreo. Pakibasa natin, Pastor. Sa itaas ay sinasabi,
mga hain at mga handog na susunuging buo, at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. Kaya sinabi niya, narito ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Sa kaloobang iyon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. At katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng pagtatayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan. Ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kaniyang mga paa. Sapagkat sa pamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal. Ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin. Sapagkat pagkasabi niya na, ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. At kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Dito po sa talatang binasa ni Pastor Abel, 20 tipan lang dito. Yung tipan sa Old Testament, pinalitan po ng bagong tipan. Yung bagong tipan sa dugo ni Kristo, wala na pong iba. Itong dispensational, gumawa po na ikatlong tipan. Gumawa na ikatlong tipan. Ito sa dugo mo na. Dugo mo na. Kasi pagka ikaw nagpabubo ng dugo, maliligtas ka. Pag nawalan ka ng tatak sa noo sa kamay, save ka pa din. Yan po ang kalakaturuan. Kaya ho maraming natatakot na ma-left behind pastor. Kaya sabi, huwag ka niya magpapatatak, magpaputol ka lang ng ulo. Kasi, yan ang sabi niya ni Pastor Yun o, Sabi kasing ni mga, Pastor. yung mga gumagawa ng hindi tama, na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, sasabihin, anyway, meron pa namang second chance. Hindi, Pastor, iba na daw ang plano. Sa Magatwid, may ikatlong tipan. May plano na naman, iba na naman doon sa ginawa ni Kristo. Ito ikaw naman, ang magpapakamatay ka na, martyr ka na. Wala pong ganang mga kapatid sa Biblia. Nagtuturo niya, mananagot sa Panginoon. Tingnan niyo po, basahin po natin yung kung bakit tayo naging katanggap-tanggap sa Diyos. Roma, Kapitulo 5, 9 basahin natin, Pastor. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kaniyang dugo, Dugo ni ay Kristo. mangaliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinapagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang anak, lubha pa ngayong nangagkakasundo na ay mangaliligtas tayo sa kaniyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo nagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Nasa pamamagitan niya, tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Yan po ang tayo. Pero po doon sa mga maiiwan, dahil po sila hindi sumampalataya, wala pong provision ng Diyos doon. Wala pong ipinangako ang Diyos na sila magkakaroon ng kaligtasan sa magitan ng sarili nilang kagagawan o sila magpapakamatay o sila magpapakamartir. Wala pong tinuturo ang Panginoon. Ang nagturo po niyan ay mga tagapagturong dispensational. At saka po ang dugong tinatanggap yung walang bahid kasalanan. Pastor. Kaya nasa kasalanan ka nga, kaya ka naiwan Pagkatapos, magiging katanggap-tanggap ba yung dugo mo pagdating ng yung pong pastor, yung mga magpakamartir ka? saserdote, pumupunta sa templo na ginawa ng kamay. Naghahandog sila. Pero si Kristo, nung para tayo matubos niya, magkaroon ng bisa, hindi po siya nagpunta sa templong ginawa ng kamay, kundi sa talagang langit, umarap sa doon. At ang dala niya po doon, na pinipresent niya doon, ay ang kanyang sariling dugo. Pastor, yun po. Si Kristo po ay qualified na maging tagatubos sapagkat siya'y walang dungis. Kaya doon po sa Hebreo 7:25, siya'y makakapagligtas ng lubos.
sa mga nagsisilapit sa Diyos sa magitan niya, sapagkat siya laging nabubuhay, Pastor, Oo. upang mamagitan sa kanila. Kaya si Kristo lamang po, Pastor. Pero wala tayo nabasa yung mga may iwan, ito ang bagong tipan sa inyo. Wala, Pastor, ganun. Walang ganun. Yo, basahin natin ang Hebreo 9:11 hanggang 15 muna, Pastor. Yung muna, unahin muna natin 9:15. Pastor, sige, basahin nyo yung Hebreo 9:22 hanggang 26. Kasi babalik baliktad eh. Basahin nyo muna. 9:22 hanggang 26. At siya hindi Dede. Yan. 9:22. at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. Oh, At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. oh. Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito. Ngunit ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kaysa dito. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal Ayan, na ang binanggit ginawa ko kanina. ng mga kamay. Nakahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Oh, siya ay At siya hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanlibutan. Datapat ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kaniyang yan sarili. po ay sa mga para matubos ang tao. Yung kanyang dugo po. Yan po ang tinuturo dyan. Pero yung sinasabi ng dispensational, ang maiiwan sa rapture, papasok sa tribulation, ang magbububo ng dugo, para sa kanilang kaligtas, wala po yun. Basahin naman natin ang 9:11-15. Hindi ko na pagsunod-sunod, Pastor. Pero ganun din naman sinasabi, kaya natin inlista. Hebreo 9:11 hanggang 15. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na binubudbod sa mga dadungisan ay mapapagbiging banal sa ikalilinis ng laman, Gaano pa kaya? gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. 15. At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Pastor, itong ating binabasang talata, ito ang bagong tipan. Bagong tipan niya. Wala pong ikatlong tipan. Na sinuturo ng dispensational, yan po ikatang isip lang nila. Ngayon, yung pong mga ibang mga mangangaral na nasa ilalim ng dispensational, ay nangahas po magturo ng mga bagay na sumasalungat o labag sa tunay na tinuturo ng Biblia, Pastor. Ewan ko kung bakit nila nagagawa yan. Kahit naman ako, Pastor, ay na nung una sa dispensation, hindi ko naman tinuturo yan na para maligtas ka Kaya lang magbubuka ng dugo. Pero minsan, naisip natin, dahil nga yun ang itinuro, Pastor, ito kaya totoo, hindi na nagsasaliksik Pero nagsaliksik natin, Pastor, na napakalaking wala pong ganun. Na, bakit po wala? Ay wala hong tribulation Wala pong 7 years Great Tribulation under the Antichrist para yung maiiwan daw ay
pakamatay ka na lang, magbubuka ng dugo. Bakit po? Eh wala naman po maiiwan. Wala din yung Antikristo na magpapairal ng 7 taong kapigatan, Pastor. Oo. At tingnan nyo, masyadong, kumbaga parang sinulad na abaka nakabulbul na. Siguro, katuruan Pastor, ng- siguro po, Pastor, kaya ho nila nasasabing ganon. Kasi, base nga dun sa paniniwala, nung ako po'y nasa dispensational, yun din ang Oo, narinig kong aral na Oo. na pagka daw ikaw ay nandun na left behind ka, Oo. kahit saksakin mo daw yung sarili mo, hindi ka mamamatay. Malibang ang Antikristo daw, ang sumaksak sa'yo, ang pumatay. Ganyan ho ang sabi. Kaya ngayon, magpapakamartir ka, Pastor. Oo. So, pag nagpakamartir at pinatay ka, siyempre, yung dugo mo, yun daw ang parang siguro, ganun ang kanilang pakatuwiran doon, Pastor. Na mali naman at wala naman sa Biblia yung Yan ganun. Pastor, masasabi natin isang paglapastangan sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon, hindi lang pala yun, sapat. Hindi Oo. pala sapat yun, kailangan gagawin pantao. Ang Diyos ay naglaan ng kaparaanan para doon sa mga suwail na mga hindi mananampalataya ay makakaroon pa ng second chance. Kaya pala tamang-tama po yung tema natin. Oo, Huwag mahigit sa ano po? Oo. Kasi kaya po natin Naliwanag. nalalaman eh. Sa liwanag natin na binasang talata, ang dugo lamang ni Kristo ang makapaglilinis ng kasalanan. At saka wala rin 7 taong kapigatian para umiral yung sinasabi nilang kailangan ikay magbubunang dugo. Kapag ikay naiwan sa kapigatian, wala pong 7 taong kapigatian na kung saan nangangailangan ang isang tao ay magbubunan sariling dugo upang maligtas. Wala pong ganyan. Yan po'y kwento lamang ng mga tagapagturong dispensational, mapa foreigner o mapa Pilipino, Pastor, Oo. na influensya na. Ngayon, ito po pangatlo, Pastor, ilalim ng katuruan ng dispensationalism. Ang iba'y nagmumungkahi na ang tayo'y maliligtas o mapapahamak basay. Ito na po, Oo. sa kanilang magiging pakikitungo sa mga Hudyo. Yan po, Pastor. Nakapagganan po silang ganang katuruan. Sa isa pong track o pulyeto, alam niyo po yung pulyeto, yung maliit na babasahin, track. Ay nagsabi, ang nagsabi ng ganito, if you should be left behind, if you should be left behind when Jesus comes, do not persecute the Jews. Pastor, kung ako'y Pilipino, hindi mangyayari. Sino namang Hudyo ang usigin ko? Oo. Makalabas lang sa baserap na rin. Sabi nga kay Pastor Abe, do not persecute the Jews. Assist them in their distresses. At saka kung special pa ho ang Hudyo, hindi din sila maiiwan. Ibig sabihin, mali din ho yun na sino ipe-persecute mo kung dadalhin din sila ng Panginoon? Yung mga Hudyo. Then yung kasi sinasabi ng 7 years tribulation, dadanasin doon ng mga Hudyo yan. Ang tawag po din nila Jacob's Trouble. Ayun naman Jacob's Trouble, napakatagal ng pulpil, Pastor. Oo. Yun ay Babylonian captivity. Babylonian pa yun. Babylon, Bukod panahon pa pa ng dun sa Babylonian, Pastor, pero Oo. kinakapit nila na yun daw yung Jacob's Trouble, yun daw yung 7 years Great Tribulation. Napaka na maling pagtuturo at pagkaligaw. Ngayon, assist them in their distresses. Ituloy po natin. For it may turn to your salvation. Ba, isipin nyo, Pastor. Pag tinulungan mo daw ang mga Hudyo, excuse me, inom muna po ako. Di ibig sabihin po, Pastor, hindi rin sila tiyak. Kasi it may. Maaari. For it may turn to your salvation. Hindi titiyak eh. Hindi rin Oo. tiyak. Ayon dito sa tract, Oo. those who have protected and cared for the Jews, who have hidden them, tingnan Pastor, or spread and clothed them, will be found worthy of entrance into the kingdom. Ibig sabihin, millennial kingdom. Pero Pastor, yung sinasabi po nilang, who protected and cared for the Jews, saan po nila ito kinakapit doon sa Matthew 24:21? Di kung ako pala Hindi po ko maintindihan, Pastor. kung ako pala ay may iwan, Pastor, di maghahanap muna ako ng mga Hudyo.
Pastor, itong pong kaisipan nito, doon sa Revelation sa Matthew 20 po rin, yung Oo. sinasabi nilang future pa. Eh hindi, pinatatakas po sa bundok eh. Ang mga tigadeya, pinatatakas. Yan pong natalakay natin nakaraan. Ngayon, entrance into the kingdom. Eh, mali din po. Mm. Wala pong millennial kingdom after the second coming. O wala din po yung tinatawag na 7 taong kapigatian. Ngayon, pansinin po ninyo, ang pulyetong ito ay nakabatay di umano sa sinabi ni Jesus. Sa pulyetong ito Oo. na tulungan ng mga Hudyo, pakainin, protektahan, at pagka ginawa mo yan, maaring kaligtas mo. Pastor, yan sabi nila. Ang pulyetong ito ay nakabatay di umano sa mga sinabi ni Jesus patungkol sa mga tupa at kambing. Doon po sa Mateo Kapitulo 25. Ngayon, Biblia ang sasagot. Pakinggan po ninyo. Ang tinatalakay sa Matthew Kapitulo 25, 31 hanggang 46, ay hindi po malaking kapigatian. Hindi po, mga kapatid. Ang tinatalakay po dito ay ang pangkalahatang paghukom. Na atin na pong tatalakay po lamang kanina. Hindi po Oo. to kapigatian. Ang tinatalakay po dito ay darating na pangkalahatang paghukom. Na pagbubukod din po yung tupas kambing ng Panginoon sa panahong yon. Hindi ito kailanman tumutukoy sa malaking kapigatian na binabanggit sa Mateo Kapitulo 24, ang talatay 21. Pastor, Oo. tutulungan mo. Eh, ang tinuro naman ni San Lucas eh, tumakas kayo sa bundok ng Judea. Hindi naman sinabing tutulungan ng kung sino tutulong. Wala pong ganon. Nang kausapin ni Jesus ang nasa kanan, ito po, Pastor, no? Ang mga matuwid at magtanong, ang mga ito, sumagot ang Panginoon, yamang inyong ginawa sa isa dito. Ito po ay sa Mateo, no? 25. Yamang inyong ginawa sa isa dito, sa aking mga kapatid. Ito, binanggit na po, mga katalakayan. Sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Pansinin niyo po. Yan po sabi ng Panginoon. Yamang inyong ginawa sa isa dito, sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Ngayon, ito. Nangangahulugan bang ang aking mga kapatid na binanggit ng Panginoon ay ibang grupo ng mga tao? Yan po ba? Ang sinasabi dito, na bukod sa mga tupa at kambing, yan po ay bukod na tao, yung aking mga kapatid, na katulad na itinuturo ng mga dispensational. Ano po ang sagot natin? Hindi po kailanman binabanggit ng Panginoon may ibang grupo ng tao na nakapagitna po dyan sa tupa at kambing. Hindi po kailanman. Ganon ang sinasabi ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang sagutin ang katanungan ng mga nasa kaliwa, pansin niyo po, nagtanong din niyo po yung nasa kaliwa eh. Mga kambing, ganito ang sinabi ng Panginoon. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang hindi nyo ginawa sa maliliit na ito, hindi po binanggit yung mga kapatid. Di dapat sinabi po sana ng Panginoon, yamang hindi nyo ginawa sa mga kapatid na ito, sa aking mga kapatid. Hindi nyo po binanggit yun. Ibig sabihin, yung pong mga kapatid, yung po ang mga tupa, nasa kanyang kanan. Ito, katutunan sinabi ko sa inyo, hindi nyo ginawa sa maliit na ito, hindi nyo ginawa sa akin. Wala po sa tinutukoy na ibang grupo, kundi tupat kambing lamang ang binabanggit niya dito. Ngayon, pagtibayin na po natin, mga kapatid. Kaya pala ganun po yung katindi na ang ibig ng Panginoon ay nagkakaisa tayo, nagmamahalan tayo eh. Kaya nga sabi niya eh, makikilala ng buong sanlibutan kung kayo ay nagmamahalan. Ito po yung ginagawa natin sa ating kapwa, Oo. Pastor. Pero ang ginawa naman nila, dinagdagan ng turo, ito daw po Israel. Yan po, tinuturo ng dispensational. Oo. Yan daw po mga kapatid niya na Israel. Kaya daw, suportahan yan. Pag sinuportahan mo, ikay pagpapalain,
Yan ay ikaliligtas mo. Wala pong ganon, mga kapatid. Ang tinuturo dito, tupat kambing lamang. Ayan po. Oo. Wala po, sa liwanag ng salita ng Panginoon. Hindi niyo po sinabi sa ikalawang bahagi sa mga kambing na, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi nyo ginawa sa mga kapatid kong ito. Ba, hindi po ganon. Maliliit din ito. Yung po ang tupa. Hindi nyo ginawa sa akin. Wala po pagkakaiba. So, sa mga walang ibang grupo na kasama sa sinabi ng Panginoon, hindi ito tumutukoy sa mga Hudyo o Israel. Hindi po. Ngayon, balikan po natin yung Matthew 12:48, talatang hanggang 48 hanggang 50. Balikan po natin. Pakinggan natin ang katuruan ng Panginoong Jesucristo mismo patungkol kung sino ang kanyang mga kapatid. Ulitin po natin. Mga katalakayan, basahin po natin uli. At dito na po tayo magtatapos. Oh. Ngunit siya'y sumagot at sinabi sa nagsabi sa kaniya, sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? Oh. At iniunat niya ang kaniyang kamay sa kaniyang mga alagad. Oh. At sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Oh. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Oh. Sa mga katuwid, hindi po Israel ang binabanggit niya dito. Ang binabanggit niya, yung kanyang mga alagad. Oh. Nangangahulugan po ito ng kaugnayan ng Panginoon sa mga naging mga matuwid, o tupa, sa ilalim ng biyaya, yung po mga sumampalataya sa Ebanghelyo, hindi po sa lahi. Hindi lahi po tinutukoy niya dito, kundi yung po mga matuwid na pinaging matuwid dahil sa kanilang pananampalataya sa ilalim ng biyaya. Hindi po ng kautusan. Hindi po ito lahi ng mga Hudyo. Ang binabanggit po dito ay mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Yung binanggit po sa Matthew 25:40 na mga kapatid nga ay ang kanyang mga alagad. Yan po napakaliwanag na itinuturo ng banal na kasulatan. So, meron pong nagbabahagi sa inyo na yan po ay bansang Israel, ay sagutin niyo po na hindi po yan bansang Israel na ikatlong grupo na dapat palagaan at suportahan, hindi po. Yan po ang kanilang pinagkamali. Ang tinatalakay po sa Matthew Kapitulo 25, talatang 48 hanggang 50, yan po ay tupat kambing lamang, Pastor. Oo. Tupat kambing lamang po, walang ibang grupo. Yan po lamang ang aming maibabahagi sa inyo mga kapatid kahapong ito. Dala na po kami maidadagdag. Hindi po kami mahilig magdagdag. Amin pong ibinabagi kung ano talaga ang nakasulat. At ang Panginoong Jesucristo sumagot kung sino ang kanyang mga kapatid. Yan po. Sinuwan niya sa Kapitulo 12 ng Matthew, talatang 48 hanggang 50. Praise Yan the po Lord. maliwanag na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. So, ayan po, at ngayon ay nalinawan po natin kung tayo po ikabahagi ng mga tupa, ay gawin po natin ang gawin yung nais ng Panginoon para pagdating ng araw at tumarap po tayo sa Kanya ay Sabihin niya, magsipasok kayo. magsipasok kayo. Kaya wag tayo, kaya nga sabi po, wag tayong Pare, ang magsasawa inanda sa inyo. ng paggawa ng mabuti. Wag nating pagsawaan kahit na kung minsan ginagantihan po ng hindi maganda at hindi mabuti yung ating ginagawang mabuti ay sabi naman ng Panginoon sa kanya nating ginagawa ho yun. Ayun. Yung Okay. po talagang sinasabi niyo. Oo. So nawa po ay malinaw na sa ating lahat. Sige po, tayo po'y magpasalamat na sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami na nalinawan po namin kung anong ibig sabihin ng aming nababasa sa Mateo 25 na tupa at kambing at kung bakit pinaghihiwalay mo ito upang sa ganun, Panginoon, na yung mga gumagawa ng iyong kalooban at ninanais mong nakikitang ginagawa ay pagdating ng araw ay papapasukin mo sa iyong kapahingahan. Nang sa ganun, Panginoon, ay makapiling ka sa buhay na walang hanggan.
Kaya nga po, dalangin namin, O Diyos, sa lahat ng mga kakristyanuhan, sa lahat ng mga kapwa po namin at kapatid po naming nakikibahagi sa talakayang ito, Oo. ay maging malinaw sa kanilang pananaw, sa kanilang kaisipan, na huwag silang manghinawa ng paggawa ng kabutihan, at kung sila'y gumagawa man ito, ay gawin ng buong puso sapagkat ito'y ginagawa para sa iyo, Panginoon. At sa gayon to, ay ikaw ay malulugod at matutuwa sa aming mga buhay. Salamat po ng marami, Panginoon, sa biyayang ito na kami nagkaroon ng panibagong pagkatuto mula po sa iyong mga salita. Salamat din po, Panginoon, sa iyong mga lingkod na naghahayag at naghahatid ng mga ganitong kaaral at katuruan. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mong gamitin ang talakayang ito upang sa lahat ng mga aral na nakaayon sa banal na kasulatan ay mabukas sa kaisipan ng bawat tao. Pagpalain mo po ang iyong mga lingkod, pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat nakikibahagi sa talakayang ito. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin, isama mo na ang aming bansa, ang aming bayan, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo ang lahat ng karangalan, ang aming pasasalamat, ang papuri, at ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan ay sa iyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen.